Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 6 na pulis Maynila, arestado sa umano'y pang-hold up sa Makati City. Station commander nito, sinibak umano'y medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag na peke ng Malacanang, mga nagpakalat, ipahahunting sa NBI. Paglago ng ekonomiya ng bansa, bumagal sa 4.4% sa MBC TV correspondents. Daang-daang pamilya inilikas dahil sa sunod-sunod na lindol sa Sultan Kudarat. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Philippine Women's Open. At sa Showbiz Spotted, Ben and Ben, Cup of Joe, Horizon, TJ Monterde, ire-representa ang Pilipinas sa 2026 ASEAN Korea Music Festival sa Abril. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang sanang tagapagpatupad ng batas, sila naman ngayon ang lumabag. Yan ang sinapit ng 6 na pulis Maynila matapos masangkot sa holdapan sa lungsod ng Makati na hawak na ngayon ng mga otoridad. Una sa balita, si Boy Gonzales. Timbog ang 6 na pulis Maynila matapos masangkot sa isang holdapan sa lungsod ng Makati. Ayon sa Makati City Police Station, nagganap ang insidente bandang alas 7:48 gabi na Miyerkules sa Arzon Bell Street, Barangay San Isidro, Makati City. Kinilala ang mga biktima na sina Raul Chavez, Rosmaria Baning at Manuel Acedo. Batay sa paunang investigasyon, nakilala umano ng mga biktima ang 2 babae sa Malate, Maynila na nag-aya sa kanila patungong Makati upang kunin ang mga gamit ng mga ito. Subalit pagdating sa lugar, bigla silang hinarang ng isang grupo ng armadong lalaki, tinutukan ng baril, pinadapa umano ang isa sa mga biktima at tinalian ng kamay bago kinuha ang kanilang mga personal na kagamitan. Matapos ang insidente, tumakas sa mga suspek sakay ng mga motorsiklo. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga tauhan ng Makati City Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa 6 na suspect. Ang mga nainaresto suspect ay may rango ng Police Staff Sergeant, Police Corporal at 4 na patrolman na pawang mga aktibong pulis na nakatalaga sa Malate Police Station 9. Positibo namang kinilala ng mga biktima ang mga suspect bilang mga salarin. Sa kasalukuyan, nasa custody na ng mga Makati City Police ang mga suspect habang inihanda ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, sinibak na ang commander ng Malate Police at lahat ng miyembro ng Station Drug Enforcement Unit kasunod ng umano'y pang-hold up na kinasangkutan ng 6 na pulis Maynila sa Makati City. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, sasailalim ang mga ito sa malalimang investigasyon para matukoy ang posibleng pananagutan. Babala ng direktor sa mga tauhan ng hanay, tanggal sa serbisyo at mabubulok pa sa kulungan oras na gumawa ng krimen. Ayon kay Aberin, nakakulong na ang 6 na pulis kalawag na bukod sa kasong kriminal ay nahaharap din sa mga asuntong administratibo na mauuwi sa tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. Ilalapit na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation o NBI ang sinumang pasimuno ng pagkalat ng pekeng medical report tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, ito ay malaking usapin na dapat panagutan ng mga nasa likod nito. Magbabalita si Kyle Bulyas.
Idudulog na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation ang pagkalat ng pekeng medical report tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat makasuhan ang mga nasa likod ang tinawag nitong destabilization sa administrasyon. Paliwanag nito sa DZRH, hindi biro ang usapin sa kalusugan ng Pangulo dahil pinalalabas umano ng pekeng report na walang functioning na presidente ang bansa. Ang sa akin, kung sino nag-upload, kung sino nagkomento, na kahit hindi doktor, nagkomento na para may kinalaman, sa akin palagay, dapat yun makasuhan. Opo. Kung nag-share ka lang, you can be innocent, you just shared it. Pero yung nagkomento ka na para bang gusto mong magkagulo yung taong bayan na ang Pangulo ay hindi na nagpa-function, ibang klase yun. Parte yun ng pag-stab. Una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang kumakalat na medical report at iginiit na maayos ang kalagayan ng Pangulo at may kakayahan pang gawin ang kanyang trabaho. Sa hiwalay na statement, sinabi naman ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center na fake at falsified ang mga naturang dokumento. Naglabas din ng video ang Malacanang kagabi kung saan makikitang magkasama si Marcos at Castro para ipakita ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Sa video, sinabi ni Marcos na hindi dapat mag-alala ang publiko at tuloy-tuloy lamang ang kanyang pagtatrabaho. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsalubong ng ika-35 anibersaryo ng Philippine National Police o PNP, asahan daw ang disiplinado at mapagkakatiwalaang hanay ng pulisya sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Tuloy naman ang nakatakdang pagunita sa Camp Crame kahit hindi nakadalo ang Pangulo. Ang iba pang detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Tuloy ang paggunita ng ika-35 anibersaryo ng Philippine National Police sa Campo Crame sa kabila ng hindi pagdalo ni Presidente Bongbong Marcos. Nagpapahinga muna sa public appearances si PBBM matapos ma-diagnose sa sakit na diverticulitis. Sa halip, present sa seremonya sa Executive Secretary Ralph Recto na sinabing maayos naman ang kalagayan ng Pangulo. Subsob umano sa trabaho ang Presidente at inasang makababalik na sa public engagement sa susunod na linggo. Gayunman, batid ng PBBM ang mga nangyayari sa labas, lalo na ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayos naman ang Presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan firmahan, marami rin kailangan basahin. Sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. Timing ang selebrasyon ng PNP Day, isang araw matapos ma-promote ang ngayon full-fledged PNP chief na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pero kahit wala ngayon ang Commander-in-Chief na personal na naglapat sa kanya na ika-4 na estrelya, pangako pa rin ni Nartates ang pagtalima sa mensahe ng Pangulo na magiging visible o nakikita, disiplinado at mapagkakatiwalaan ng hanay ng pulisya. Ginawa ni General Nartates ang pahayag ngayong umaga bilang sagot sa atas ni PBBM na naglabas ng video message para sa PNP Day. Gayunman, wala rin umanong bagong direktiba ang general sa kanyang mga tauhan sapagkat ginagawa na niyan tagubili ng Presidente noong siya ay mag-assume Agosto ng 2025. Kailangan elite and or mataas ang moral nila, etc. Paano mo papagawa uli yan? Mataas ang sweldo, tumaas ng sweldo natin, magandang training, we have funds at nagte-training tayo tuloy-tuloy, and we have the necessary equipment. At taon-taon, ini-improve natin ito. Ito ang tatlong kailangan. Plus the very basic coordination and our participation and our partnership with our stakeholders, lalong-lalo na ang community. Halos 5 buwan ding nagsilbi sa acting capacity si Nartates habang hindi pa lumalagda ng retirement ang sinundan niyang chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sinubukan nating hinga ng reaksyon si Torre pero wala pa itong tugon sa ngayon. Sa bahagi ng 32nd PNP Chief, binigyang diin niyang retirado na si General Torre bagamat kasama pa rin nila sa serbisyo publiko sa katauhan naman ng MMDA. Miyembro ng PMA Class of 1992, nakatakdang magretiro si Nartates sa Marso ng 2027, kasabay sana ni Torre kung hindi siya nag-optional retirement. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Razor H.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 4% na gross domestic product o GDP ng bansa sa nakalipas na taon. Mas mababa ito kumpara noong taong 2024 na ayon sa DepDev ay dahil sa mga naranasang kalamidad at anomalya sa flood control projects. Narito ang report ni Dustin Bayog. Taong 2025 nakaranas ng malalakas na kalamidad ang bansa na sinundan naman ng pagbunyag ng mga anomalya sa flood control projects, mga bagay na nakaapekto sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa sinagawang press conference ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.4% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa buong 2025 kumpara sa naitalang 5.7% ng taong 2024. Katumbas nito ng 28.01 trillion pesos na bagaman ay hindi pasok sa target ang pamahalaan para sa buong taon na nasa 5.5 hanggang 6.5% range. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa GDP ang mga apekto ng mga naranasang kalamidad, gayon din ang flood control scandal na siya nagpababa sa tiwala ng mga negosyo at consumer. Bilang tugon, tiniyak nito na sinaseryoso ang investigasyon sa flood control projects, gayon din ang pagpapalakas ng disaster response at early warning systems gamit ang climate resilient technologies. We see 2026 as our rally point. We are accelerating efforts to restore public trust through improvements in governance and public services. Improvements that Filipinos can see and feel in their everyday lives. Samantala sa huling quarter ng taon, naitala ng PSA ang 3.0% GDP na siyang mababa rin kumpara sa 3.9% noong ikatlong quarter. Ito na rin ang pinakamababa simula na makabawi ang bansa noong 2021 matapos ang COVID-19 pandemic. Sa kabila niya, nangunguna pa rin ang services sector sa nakambag sa paglago ng ekonomiya na sinundan ng agriculture, forestry and fishing sector. Habang naitala naman na bansa ang year-on-year gross national income sa 6.1% matapos may tala ang 3.9% para sa huling quarter. Habang mga di sa 19.1% ang net primary income ng bansa sa nakalipas na taon matapos ang 10.9% noong huling quarter. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa bansang Sweden sa Europa, si dating Congressman Zaldico na wanted sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Base sa isinapublikong petisyon na inihain ni Ko sa Korte Suprema, nagpapatunay na siya ay nasa Stockholm, Sweden na may lagda ng isang notary public. Layo ng inihaing petisyon na harangin ang pagpapatupad ng resolusyon ng ombudsman na nagsusulong ng kaso laban sa kanya. Hinihiling ni Ko sa SC na maglabas ng temporary restraining order upang pigilan ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Giit ng dating mambabatas, nagmamadali umano si Ombudsman Boying Remulla sa pagsasampa ng kaso at hindi siya nabigyan ng pagkakataong sumagot. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP ang umano'y pagnanakaw sa nasunog na branch ng Lander Superstore sa Quezon City. Sa viral video, makikita ang mga volunteer firefighter na kumukuha ng mga bote ng alak mula sa mga debris. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, agad silang naglunsad ng investigasyon upang matukoy ang mga sangkot sa insidente. O batay sa suot na fire suit, sinabi ni Arroyo na ang mga nasa video ay hindi miyembro ng BFP kundi kabilang sa Volunteer Fire Brigade. Tinutukoy na ngayon ng mga investigador ang mga volunteer group na nakalista sa Incident Command Post kung saan nasa 30 volunteer groups ang tumulong sa pag-apula ng sunog. Babala ni Arroyo, maaaring bawiin ang certificates of competency ng mga sangkot. Dagdag pa niya, nasa desisyon ng Landers kung magsasampa ito ng kasong kriminal. Good news naman para sa Pinoy XOLs dahil after almost 7 years, magbabalik Pinas ang K-pop boy group na EXO. Narito ang aking showbiz report. Tapos na ang ika nga nila'y tingi version dahil kasado na ang ika-6 na group concert tour ng EXO.
Pinamagatang Exoplanet number 6 Exo Horizon ang first tour ng Love Shot Hitmakers matapos sumabak sa kani-kanilang mandatory military service. Aarangkada ito sa Seoul, South Korea sa Abril at sa July 4 and 5 nakatakdang ganapin ang Manila concert ng grupo sa Mall of Asia Arena. Ito ang kanilang pagbabalik Pinas matapos ang halos 7 taon. August 2019 pa kasi nang huling nagpasiklab sa Philippine stage ang K-pop group bilang bahagi naman ng Exoplanet number 5 The Exploration Tour. Ang upcoming concert tour na ito inanunsyo kasunod ng kalalabas lang nilang 8th studio album na Reverse laman ang 9 tracks. Sa ngayon, wala pang inilabas na detalye pagdating sa seat plan at ticket prices. At sa aking pagbabalik, kilalanin ang mga Pinoy act na magpapasiklab sa ASEAN Korea Music Festival. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Celebrities na sina Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio inireklamo sa NBI. Sa MBC TV Global, private plane bumagsak sa India. Deputy Chief Minister at 4 na iba pa, patay. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala pinataob ang Japanese tennis player na si Himeno Sakatsume sa muli nilang pagharap sa Philippine Women's Open. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kinundena ng isang kongresista ang pagkalat ng Peking medical report tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na una na ring pinabulaanan ng St. Luke's Medical Center. Magbabalita si Milky Rigunan. Malinaw na ang usapin ng kalusugan ay ginagamit sa disinformation na sinusuportahan ng Peking dokumento para linlangin ang publiko. Kinundina ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang kumakalat na Peking medical test results ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabulaanan na mismo ng St. Luke's Medical Center. Ang kay Ortega, mismo ang St. Luke's isang independent at pinagkakatiwalaang institusyon ang nagkumpirmang peke ang mga dokumentong kumakalat online. Dagdag pa ni Ortega, hindi mula sa Malacanang ang payag, kundi direkta na sa St. Luke's. Kaya wala na umanong dapat pang linawin sa issue. Nagbabala si Ortega laban sa panawagang isa publiko ang pribadong medical information ng Pangulo dalang patient confidentiality at data privacy ay protektado ng batas. Hinimok din ni Ortega ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon at iwasan ang pagpapakalat online ng hindi verified material. Dagdag pa ni Ortega na natiling nakatutok ang Pangulo sa pamamahala ng bansa at dapat nang tapusin ang issue kasunod ng pagtanggi ng St. Luke's Hospital na peke ang kumakalat na medical result ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inireklamo sa National Bureau of Investigation o NBI ang aktres na si Rian Ramos, beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panlilio dahil sa umano'y pagkulong at pambubugbog sa driver at personal assistant ni Ramos. Ayon sa 40 anyos na lalaking biktima, Enero 17 nang persahan siyang dalhin sa condo unit ni Ramos at D kung saan ikinulong siya ng 3 araw at pilit na pinaamin na ninakaw niya ang isang ampaw na naglalaman umano ng mga sensitibong larawan. Kwento ng driver, nagsalitan ang 5 kasama ang bodyguard sa pambubugbog sa kanya at binuhusan pa umano ni D ng alkohol ang kanyang katawan at mata. Para makatakas, tumalon umano ang biktima mula sa ika-39 na palapag ng condominium at mapalad na nakahawak sa lubid at nakapasok sa isang bukas na kwarto sa 25th floor. Ngunit nang makababa na umano siya ng gusali ay nakaabang na ang bodyguards ni D at dinampot siya ulit. Enero 19 nang dalhin ni D sa police station ang biktima kung saan inireklamo ito ng beauty queen ng qualified theft. Ngunit nakalabas din noong Enero 22 matapos i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang naturang complaint. Samantala, sinabi naman ng kampo ni D at Ramos na si Attorney Maggie Abraham Garduque na hindi pa natatanggap ng kanyang mga kliyente ang kopya ng complaint na inihain umano sa NBI. Kapwa itinanggi ang alegasyon ng illegal detention.
Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Dahil dito, asahan naman ang maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa ng isolated rains. Makararanas naman ang kalat-kalat na pagulan at localized thunderstorms sa Mindanao, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte lalo na sa hapon. Samantala ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pa rin tayong binabantayang sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Matapos umulan, karaniwan na nating nakikita sa kalangitan ang pagsulpot ng isang malaki at makulay na arko. Yan ang rainbow o bahaghari na madalas simbolo daw ng pag-asa. Pero saan nga ba ito galing? Alamin na this, paano nga ba nabubuo ang isang rainbow? Ang rainbow o bahaghari ay binubuo ng 7 iba't ibang kulay. Ang red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet o mas kilala sa Roy G. Biv. Isa itong meteorological phenomenon at optical illusion. Karaniwan itong lumilitaw matapos ang pag-ulan dahil para ito ay mabuo, kinakailangan ng parehong liwanag mula sa araw at patak ng tubig sa hangin, ulan o mist. Kapag ang sikat ng araw na kulay puti ay tumama sa droplet ng tubig, babagal ito at babaluktot. Ito ang tinatawag na refraction. Matapos yan, ang liwanag ay nahahati sa maraming kulay o spectrum of colors at naghihiwalay sa loob ng patak. Magre-reflect ang mga kulay na yan sa loob ng droplet at muling babaluktot ang mga kulay sa paglabas nito. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakikita nating kulay ng bahaghari. Fun fact, alam nyo ba na buong bilog talaga ang rainbow? Kalahati lang nakikita natin kapag tayo ay nasa lupa. Pero kapag tayo ay nasa eroplano o mas mataas na lugar, ay buo natin itong masisilayan. Wala rin itong tiyak na simula o dulo. Mayroon lang na optical illusion, depende kung saan tayo nakapwesto. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Mapayapa at matagalang solusyon. Ito ang binigyan diin ng mga ministro sa nagpapatuloy na ASEAN Summit 2026 para sa pagresolba sa kinakaharap na civil war ng bansang Myanmar kung saan napatalsik ang kanilang pamahalaan. Mula pa rin sa Cebu City, magbabalita si Karen Oyong. Muling pinagtibay ng mga foreign ministers ng Southeast Asian nations o ASEAN ang commitment na hanapan ng payapa at pangmatagalang solusyon ang kasulukuyang krisis sa Myanmar na nakakaranas ng civil war matapos patalsikin ng military junta ang kanilang pamahalaang sibilyan sa pangunguna ni Aung San Suu Kyi sa ginanap na closed-door meeting sa pagitan ng mga nabanggit na opisyal sa pangunguna ng designated Philippine ASEAN Chair Special Envoy to Myanmar na si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, kanyang inilahad ang naganap sa kanyang pagbisita sa Myanmar kamakailan, kung saan nakipagpulong siya sa mga civilian at military leaders ng naturang bansa. Sa kanyang ex-account, sinabi rin ni Lazaro na nagkaroon siya ng engaging discussion kasama ang kanyang mga ASEAN counterparts kasabay ng extended informal consultation on the implementation of the 5-point consensus ukol sa naturang issue. Pinag-usapan rin sa naturang closed-door meeting ang mga paraan sa pag-usad sa naturang issue sa Myanmar at ang muling pagtibay ng ASEAN na marisolba ang krisis sa pamagitan ng solusyon na inilarawan niyang Myanmar-owned at Myanmar-led. Idinaos ang naturang meeting isang linggo matapos ang ikatlo and final round ng eleksyon sa isinagawa ng ruling military junta ng Myanmar. Sa isang chance interview naman, sinabi sa DZRH ng isang Southeast Asian diplomat na may access sa naturang closed-door meeting na maganda o good ang general mood sa naturang pagpupulong. Dagdag ng opisyal, supportive and cooperative umano ang mga foreign ministers sa papel na ginagampanan ni Secretary Lazaro bilang ASEAN Special Envoy to Myanmar. Mula sa Cebu, ako si Karen Oyong ng DZRH, nag-uulat para sa MBC TV Network News.
Kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng isang mataas na opisyal sa India. Gayon din ang 4 na iba pang sakay matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano habang papalapag sa isang paliparan kahapon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa India. Bumagsak ang sinasakyang eroplano ni Indian Western State Deputy Chief Minister Ajit Pawar habang papalapag sa Barami Airport kahapon. Ayon sa mga otoridad, walang nakaligtas sa aksidente kabilang ng 4 na iba pang sakay na naturang sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang piloto habang sinusubukan maglanding at nang mag-crash ang eroplano ay agad din itong nasunog. Nakatakda sadang lumipad si Pawar papuntang Pune para dumalo sa isang campaign rally para sa nalalapit nilang rural body elections. Samantala, balita naman mula sa South Korea. Hinatulan na ng 20 buwang pagkakakulong si dating South Korean First Lady Kim Kyung-hee kaugnay na mga kinasasangkutan nitong kaso ng korupsyon. Kabilang din dito ang mga issue ng political interference ng nakarang administrasyon, hindi na umano'y panlilinlang sa kanyang academic achievements. Napatunayan din ang ilan sa mga akusasyon laban sa kanya, kabilang ang umano'y panunuhol sa mga business owner at politiko na nagkakalag ng mahigit $200,000. Ayon kay Prosecutor Min Jong-ki, labis umanong pinahina ni Kim ang naging paggalaw ng mga institusyon sa Korea, bunsod ng kanyang labis na pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Sa iba pang balita, ipinagbabawal na sa bansang Indonesia ang pagsakay sa mga elepante bilang parte ng kanilang tourist attraction. Ito'y bilang bahagi ng kanilang hakbang na mapangalagaan ang mga naturang wildlife animal. Sa inilabas na circular letter ng Minister of Forestry Director General of Natural Resources and Ecosystem, mapaparusa ng mga pasilidad na susuway sa nasabing batas. Ito'y matapos maiulat ng mga animal welfare scientists na nakasasama para sa mga elepante ang mga naturang aktibidad na maaaring makapagdulot ng long-term physical at psychological damage. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang magandang performance ni Filipina tennis star Alex Ayala dahil pasok na ito sa quarterfinals matapos patumbahin ang kalaban mula Japan sa round of 16 ng Philippine Women's Open. Matapos ang isang matiyagang simula, ipinakita ni Alex Ayala ang kanyang tapang at lakas upang makasiguro ng pwesto sa quarterfinals ng WTA 125 Philippine Women's Open matapos duminahing talunin ang Japanese netter na si Himeno Sakatsume with 6-4, 6-0 score nitong Miyerkules sa Rizal Memorial Center sa Maynila. Kahit balot na balot ang kanyang kanang binti ng mga tape, hindi napigilan si Ayala na ipamalas ang kanyang husay kung saan kinailangan lamang niya ng 1 oras at 21 minuto upang tapusin ang laban. I think that I was able to get my groove the longer I was on court. And yeah, I thankfully ended the match, I think, playing better than I started. So those are some good takeaways. But yeah, I just tried to take it point by point. There were so many difficult moments lalo na sa first set. But happy with how I pulled through and managed those tough situations. Yeah. Naging dikit ang laban sa unang set habang nagpalitan ng panalo sa mga game ang dalawang manlalaro. Ilang beses ring nakita ang pagkadismaya kay Ayala, lalo na nang mapag-iwanan siya sa score na 3-4. Subalit mula roon, tuluyan ang kinuha ng Filipina ang momentum at nilinis ang natitirang mga game upang masungkit ang unang set at 6-4. Pagkatapos ipanitip ang kanyang binti sa pagitan ng mga set, lubos na ipinakita ng second seeded na si Ayala ang kanyang dominasyon sa ikalawang set. Hindi na nakasabay si Sakatsume sa bilis at lakas ng mga palo ng Pinay tennis ace na nagbukas ng daan para sa isang malinis na 6-0 win. Winning the first set always helps, but you really never know with tennis. It's not a given that if you win the first, you'll win the second. Or I think there were certain things that I did better in the second. I think maybe some less errors, certain moments where I was able to capitalize on the lead. Yeah, but I don't think there was anything like specific about mental or physical that really changed. I think I just played a bit better. Yeah. Ngayong araw ng Huwebes, susubukan ng world number 49 na si Ayala na ipagpatuloy ang kanyang malakas na takbo sa torneo sa pagharap nito sa 5th seeded na si Camila Osorio ng Colombia, ang world number 84 sa last 8 ng kompetisyon. I think
the next match is definitely going to be difficult. I think she's a very experienced and very, very good player, very skilled player. And off the court, she's just such a sweet person. So, I think it's going to be a battle like every match. And yeah, excited also. Yeah. Mula rito sa Rizal Memorial Complex, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, isinusulong na sa Senado. At sa hoy, bawal yan. Isang gate na sumakop na sa bangketa ng Maynila. Binaklas, batas na nilabag ng nagpagawa nito. Alamin, yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, napapanahon na para kay Senator Joel Villanueva na amyendahan ang Bank Secrecy Law na ginagamit umanong proteksyon ng ilan sa paggawa ng iba't ibang uri ng katiwalian. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadbaas. Panahon na upang amyendahan ang umiiral na Bank Secrecy Law. Ito ang deklarasyon ni Senator Joel Villanueva sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill 1728 o ang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency o BRIGHT Act. Ayon kay Villanueva, ang Pilipinas na lang ang siyang may pinakamaigpit na batas pagdating sa banking industry. Ito ay dahil sa Bank Secrecy Law na nakapaloob sa Republic Act 1405 at Republic Act 6426 na simulang ipatupad 70 taon nang nakalipas noon pang 1955. Paliwanag ng senador, napakagandang layunin ng batas para protektahan ang lahat ng mga gustong maglagak ng pera sa bangko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay ginagamit itong sangkalan ng mga iilan nating mga kababayan na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Dahil sa Bank Secrecy Law, ay protektado ang mga tiwaling opisyal, money launderer, mga nagpupondo sa operasyon ng illegal na droga at mga mapagsamantalang mandaraya. Hindi maaaring silipin ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at pati ng Kongreso ang kanilang mga bank account. Babala ni Villanueva, kada taon na hindi na-update ang ating bank secrecy laws ay nalalagay sa panganib ang bansa para malagay muli sa gray list ng Financial Action Task Force. Kapag ito ay mangyari, hindi ang mga korap ang magdurusa kundi ang ating mga ordinaryong mamamayan. Ang mga OFWs na nagpapadala ng pera ay tataas ang kanilang remittance fees. Ang mga maliliit na negosyante na nag-a-apply ng loan ay dadaan sa mas maigpit na pagbusisi at ingan ng katakot-takot na requirement. At ang mga tapat na manggagawa na nag-iipon lamang para sa edukasyon at pang-emergency ng pamilya. Samantalang ligtas ang mga taong sangkot sa katiwalian para itago ang kanilang mga kasalanan. Sinuportahan siya ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa pagsasabing hindi dapat ang mga lehitimong may bank transactions ang matakot, kundi dapat ang mga kriminal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa sunod-sunod na naitatalang lindol, inilikas na ang mga pamilya. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Mula nitong Enero 16 hanggang sa araw na ito, Enero 28 ng taong kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga pagyiyanig sa bahagi ng Sultan Kudarat Province na ang sentro ay ang mga bayan ng Libak at Kalamansig. Naitala ng DOST PBOX ang 1,646 successive earthquakes simula sa nabanggit na mga petsa. Sa report mula sa MDRRMO Kalamansig, dahil sa serye ng lindol na ito, humahagupit ang malalakas na alon dahilan na nawasak ang seawall sa bahagi ng barangay Baliwasan, Kalamansig. Ma-reported ding mga natumbang streetlights ng Sokelco sa nasabing barangay na inabot ng malalakas na bugso ng alon. Nagpapatuloy ang mga paglikas sa mga residente sa mga designated evacuation centers sa mga bayan ng Kalamansig at Libak, habang patuloy na naka-alerto ang probinsya
provincial government at mga LGUs sa lahat ng oras, patuloy ang panawagan at paalaala ng PBOK sa mga residenteng nananatili pa rin sa mga tahanan nila sa mga baybaying dagat na maging mapagmatsyag 24/7. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jun Di Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga otoridad ang dalawang lalaki dahil sa kasong theft matapos maulihan na mga umano'y ninakaw nilang metal plate sa Seafront Main Gate, Barangay Locanin, Maribeles, Batan, alas 6 kagabi. Ang reklamo ay inihain ng kumpanyang Seafront Shipyard sa pamagitan ng kinatawan ni Mary Grace Diaz, 30 taong gulang. Batay sa ulat, habang nagsasagawa ng routine vehicle inspection ang isang security guard sa mga palabas na sasakyan sa nasabing lugar, na diskubre niya ang 7 piraso ng MS metal plates na itinago sa likurang bagay ng sasakyang sinasakyan ng mga sospek. Ang bawat metal plates ay may halagang 10,400 pesos na may kabuang halaga na 72,800 piso. Agad na inireport ang insidente sa Maribeles Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek. Ang mga inaresto ay edad 28 anyos, kinilala sa alias Abilino, isang helper, residente ng Barangay Nagwaling Pilar, at alias Ernesto, 48 anyos, driver residente naman ng Nara Street, Pilar, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang matagumpay na buy-bust operation ang sinagawa ng Orbis Tondo, Pangasinan Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Fernan Rivera, Acting Chief of Police, sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Sa ulat ni Major Rivera, isinagawa ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ang operasyon bandang alas 6:30 kagabi sa Barangay Poblacion, Orbis Tondo, kung saan isang nagpanggap na bayaran at nakabili sa suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money, kaya agad itong inaresto. Nabawi sa suspect ang mark money at tumitimbang ng humigit kumulang 1 gramo ang illegal na droga na nakumpiska sa suspect na may standard drug price na 6,800 pesos. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Orbis Tondo Police Station ang suspect at harap sa kaso ng paglawag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote ng mga otoridad ang 10 sako ng smuggled na sigarilyo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, Enero 28, 2026, bandang alas 5:30 ng hapon. Ayon sa report, nakatanggap ng impormasyon ang Jose Abad Santos Municipal Police Station mula kay Barangay Captain Winnie Castillon Jr. tungkol sa iligal na pagpasok ng sigarilyo sa Barangay Balangunan. Kaagad na responde ang kapulisan kasama ang Philippine Coast Guard at natagpuan ang isang motorbangka na puno ng mga sako ng smuggled na sigarilyo, ngunit walang sakay na tao ang bangka. Nasa kote ang 10 sako ng sigarilyo. Bawat isa ay may tinatayang 80 rims na may kabuang halaga na humigit kumulang 320,000. Ang mga sigarilyo ay dinala sa Balangunan Coast Guard Substation at kasalukuyan nasa kustodiya para sa tamang disposisyon. Pinangunahan ng Davao Occidental Police Provincial Office sa ilalim ni Police Colonel Sherwin Butel ang operasyon. Katuwang ang lokal na pamahalaan at Philippine Coast Guard, nanawagan ng mga otoridad sa publiko na magpatuloy sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Viral ngayon sa social media ang isinagawang clearing operation sa Maynila, kung saan binaklas ang isang malaking gate na sinakop na ang isang bahagi ng sidewalk. Hindi ito pinahihintulutan dahil may tuturing na public dominion ang mga bangketa na siyang pagmamay-ari ng estado o lokal na pamahalaan at dapat nagagamit ng publiko. Ano-ano nga ba ang batas na nagpoprotekta rito? Alamin sa report ni Dustin Bayog.
Binaklas ng mga tauhan na siya nagsasagawa ng clearing operation ang isang malaking gate na tila sakop na ang isang bangketa sa Road 10 sa lungsod ng Maynila. Kuha sa video ng isang vlogger na tulong-tulong ang mga kawani sa pagbaklas ng nasabing gate dahil umano nakarang na ito sa sidewalk na dinadaanan ng mga tao. Ang operasyon ay bahagi ng mga sinasagawang paglilinis o pagtatanggal ng obstruksyon sa Kalakang, Maynila sa pangunguna ng Manila Local Government at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang mga daanan gaya ng bangketa, kalsada, sidewalk at iba pang daanan ay itinuturing na isang public dominion na dapat nagagamit ng publiko. Sangayon ito sa Article 420 ng Civil Code of the Philippines kung saan ito ay pagmamayari ng Estado o maging ng LGU at dapat hindi magamit sa personal na interes. Saklaw din ito ng Article 694 o isang uri ng nuisance o istorbo sa malayong pagdaan ng mga tao. Ito ay pwede maharap sa prosekusyon sa ilalim ng Revised Penal Code o ng mga umiral na ordinansa, civil action o simpleng pagtanggal sa naturang obstruksyon. Samantala, maaari pa rin sila mapanagot sa ilalim naman ng Presidential Decree No. 17 o ang Revised Philippine Highway Act kung saan nakalagay sa Section 23 ang pagbabawal sa isang taon na sakupin ng bahagi ng anumang public highway na maaaring maharap sa multang hindi bababa ng 1,000 piso at kulong na hindi lalagpas ng 6 na buwan o parehong kaparusahan depende sa magiging desisyon ng korte. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal ya! Hashtag Pinoy Pride sa ASEAN Korea Music Festival dahil 2 OPM bands, isang chart-topping singer-songwriter at global pop group ang kabilang sa lineup. Narito ang aking showbiz report. 4 na Filipino acts magpapasiklab sa ASEAN Korea Music Festival. Sa idinaos na press conference sa pagsasani puwersa ng National Commission for Culture and the Arts at KBS World TV, inanunsyo magpe-perform sa 2-day free concert sa Abril ang award-winning folk pop band na Ben and Ben. Multo hitmakers The Cup of Joe. Gayun din ang 7-member global pop group Horizon. At singer-songwriter na si TJ Monterde. Nais kong malaman mo, iyo ako palagi. Ilan pa nga sa mga makasama nila rito, ang Korean singer na si 10cm, to-the-bone hitmaker Pamungkas mula Indonesia, at Thai alternative rock trio na Tilly Birds. Para sa tickets, magsisimula ang online reservation sa darating na Pebrero habang nakatakdang ganapin ang 2026 Round Festival sa April 18 and 19 sa Smart Araneta Coliseum. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.